Sa wakas ay may banta na nga ng parusa para kina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Mags at Tambalos Los Romualdez matapos isapubliko ni Sandro Marcos ang mga katiwalian sa palasyo. Ayon sa report, isiniwalat ni Sandro ang mga di matuwa niyang nalaman sa kanyang pamilya. Ipinahayag niya ang hindi niya matitiis ang mga pagkakamali na nagaganap sa likod ng pintuan ng kapangyarihan. Ang pahayag na ito ni Sandro ay nagdulot ng malaking kontrobersiya sa bansa at agad itong kumalat sa iba't ibang plataforma ng social media. Marami ang mamamayan ang sumuporta sa kanya at humiling ng agarang aksyon mula sa pamahalaan upang parusahan ang mga sangkot sa mga aligasyong katiwalian. Sa paglabas ng mga impormasyon na ito, asahan natin na magkakaroon ng masusing imbestigasyon mula sa mga kinauukulan at maaaring magresulta ito ng paglilitis at pagpaparusa sa mga taong sangkot. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng pag-asa sa mamamayan na may hustisya pa rin sa bansa at hindi papayagan ang katiwalian sa anumang antas ng pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita. Dito sa tunay na boses ng masa. Hello, isang magandang umaga Pilipinas. Ayan, nagkaraoke tayo kagabi kaya naman hindi tayo nakapag-vlog. Kaya bago natin ituloy natin mga vlog, hayaan niyo munang murahin natin ng Jutang Genemes form natin. Mayroon din tayong gurgur. So, itong shirt na to available lang muna sa Europe and Canada. Ha? Europe and Canada. Okay? Akala ko ano nangyari. Si Miss Sally Chong nandiyan dyan. Alright. Black Beauty OFW waiting from Bay Area. Si Lot RN, Bunso Power at si Fatima. Okay mga kababayan. Kagabi gigil na gigil ako sa nangyari. Dahil nag-press conference itong si Pangulong Duterte, si dating Congressman Harrison Alvarez, di ba? And also yung pag-suspend, okay? Preventive suspension ni Governor Hubahim, okay? I think that's the pronunciation, no? Jubahim or Hubahim ng Davao del Norte. Mga palangga, ito ay marami ng patunay kung gaano ka demonyo ang gobyernong ito, Hubahib. Okay? Si Governor Edwin Hubahib. Pero gusto kong sabihin na ang ating former President Duterte ay talagang gigil na gigil din kagabi dahil nga sa ginagawa ng gobyernong itong mga mahihilig sa pulburon. Ay, green kasi pala to. Green kaya hindi nakikita yung pulburon natin. Babangag na mga buwakan ng Genemes, mga jutang Genemes. Ayan, ito, pulburon na paborito ni Kuting. Nangisingot ng ganyan. Anyway, mga palangga, doon sa nakapanood sa inyo ng press conference, gagawin na natin para makita niyo yung aking damit. Okay. Angat natin ng bonggang-bongga. Ayan. Okay. Yan yung paggalit na galit kayo sa mga politikong magnanakaw. Ayan, hindi na kailangan magsalita. Harap mo lang sa pagmumukha nila. Jutang Genemes kayong lahat. So ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Pangulong Duterte doon sa kanyang press ko na kayong lahat dyan, particularly si Lagdameo, ay mga bangag kayo. Okay? Naniniwala naman ako na hindi naman bangag lahat. Yung mga kaibigan lang ni Kuting Jr., ni Marcos Jr., lalo na to si Dark Choco. Dinabuking ngayon, doon sa statement ni Pangulong Duterte na yung lupa ng mga Florendo ay hindi naman pala nila lupa na pinaghirapan nila, kundi mga kamkam ninakaw sa gobyerno. Kung gaano kayo pinahihirapan dyan sa Davao del Norte at sa Pilipinas ng mga buwakan ng Jutang Genemes na mga politikong ito
o ng mga kaibigan ni Kuting. Ngayon mga kababayan, ilang araw na natin pinag-uusapan ng tungkol sa pagiging bangag ni Kuting. Ngayon, andito siya sa Amerika, nagiging asong julul siya dito. We'll talk about that with Attorney Glenn Chong, yung about visit niya. But ngayon, tututok tayo dito sa panibagong ngangabels ni Pangulong Duterte na talagang kilalang-kilala niya ng mga bangag itong mga kaibigan ni Kuting. And also, di ba sinabi ko sa inyo na si Lagdameo ay ayon sa mga showbiz na mga nakausap ko dyan, sabi ko nga, lahat na nakausap ko, na si Lagdameo ay kaklase ni Marcos Jr. sa pagpupulburon. Okay? Ito, sa pagpupulburon. Yung singot nila, lagyan na sa ilong nila. So ngayon, mga palangga, ang ginawa ngayon dito kay Governor Hubahim, Edwin Hubahim ng Tagum, okay, ng Davao del Norte, mga kababayan, ay isang panggigipit, panghaharas sa katulad niya. Kung napanood niyo ang interview niya sa SMNI, so maintindihan ninyo kung bakit siya ginaganito. Dahil nga bangag at mga addictus benedictus, abangan nyo yan, may shirt din tayong ganyan, nandyan sa ating Teespring, alright? Pagiging addictus benedictus ng Jutang Genemes na gobyernong ito, kaya pinagtitripan na lang nila ang mga taong ayaw sumunod sa kanilang kahayupan. Ano po ba ang nangyari? Okay? Actually, prior to preventive suspension na ginawa ni Lisa, si Lisa ang nasa likod nito. Si Lisa, si Marcos Jr. Si Bersamin, syempre executive secretary siya, at andyan si Lagdameo, sila lamang ay mga kasangkapan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Jobber, the good book. Hello po, Ms. Maharlika, pang coffee ay salute po sa inyong tapang. Thank you palangga. Ezra, thank you so much. I support you, madam, sa ngalan ng katotohanan. Ngayon, palangga. Actually, nakareceive ako ng mensahe mula sa isa sa mga nagli-lead nitong maisog rally na ito sa April 14. Naano ko na to, na receive ko na tong mensahe na to. Kaso lang, hindi pa natin ini-inform sa inyo kasi, parang tentative pa lang. Right? Okay. Actually, March 29, okay? March 29, nakarating na po sa akin ito, yung Tagum. Tagum, ito. Sabi sa akin, tatakpan ko lang para may pakita ko sa inyo. Tapan na natin kung sino yung nag-message sa akin. Okay? Pakita natin ito. Okay, let's wait. Ito. No, wait a minute. Okay, let's wait muna. There might be changes. Okay? Okay, tingnan natin para lang mapatunayan ko sa inyo. Okay, here's the message. Okay, March 29. Alright. Sabi dito sa akin sa message, Governor Edwin Hubahib will organize DDS Defend the Flag campaign for TAPS on April 14, 7 p.m. at the Provincial Stadium in Tagum, Davao del Norte. He will mobilize no less than 100,000 people in the belly of the beast. Okay, thank you. Sabi ko, should I broadcast it to encourage people to attend? Yun ang sabi ko. Ang sabi na ako let's wait for maybe next week. So there might be changes as we have only formalized this. So yun mga palangga. Ayan yung message. Nakita nyo? Okay? Friday, March 29. So alam ko na to. Alam ko na to na magkaroon ng maisog rally. Maisog rally. Kaya nga kahapon, gigil na gigil ako kasi nasa gitna ako ng kasiyahan at syempre hindi ko naman maiwanan yung mga kasama ko. Anyway, gusto ko magsalita. So itong ginawa kay Governor Edwin Hubahib ay panggigipit dahil siya po ay sumusuporta sa boses ng taong bayan. As a governor of Tagum, Davao del Norte, nakapunta ako dyan sa lugar na yan. I stayed in Tagum for 3 or 4 months nung mga panahong yaon. Ang eksena pala na nangyari dyan, okay?
dahil natunugan ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Lagdameo, na mga yawa, na mga bangag sa Malacanang, ay nagpadala sila ng emisaryo kay Governor Hubahib para wag ituloy itong pagrarally, itong pagbuboses ng taong bayan na sukang-suka na sila dito sa kay Kuting na ito. Based sa interview ni Hubahib, ni Governor na lang, ay pumunta si Bangag Lagdameo, okay, si Bangag Lagdameo yung Jutang Ginemes, doon sa Tagum kung saan nagpadala siya ng emisaryo sa opisina ni Governor na, hey, nandito si Durugista o si Pulboronic Lagdameo na sa restaurant, aantayin ka daw niya doon, pumunta ka daw doon kasi mag-uusap kayo. Dahil pag-uusapan niya kung paano kumbinsihin si Governor na hindi na mag-organize o wag makipag-participate dito sa gaganaping rally itong parating na April 14. So basic explanation ni Governor, during that time, kaharap na yung mga constituents niya, yung syempre, trabaho niya as Governor. Kumbaga, office hour, working hours, nung pinuntahan siya ng emisaryo nitong Jutang Ginemes na si Dark Choco, si Lagdameo na bangag, pinangalanan naman ni Pangulong Duterte na si Lagdameo ay isang bangag na bangag, di ba mga palangga? So dahil mas pinili ni Governor Hubahib ang kanyang trabaho at ayaw niya nga, hindi nga siya pumunta doon kay Lagdameo dahil working hours yun. Kaya eto pala yung nangyari na nagkaroon ng preventive na sinuspend siya ng ganun-ganun na lang. Ano ba ang eksena dito? Basahin muna natin kasi doon sa hindi nakaka-follow, kailangan intindihin muna natin. Mga kababayan, kaya kailangan nyo ng kumilos, kailangan nyo ng mag-speak up lahat. Kasi, tubig, nga palangga, ito nga, ang opisina ni Kuting Jr., ang Office of the President, ang nagdesisyon na siya ay suspindihin ng walang due process. Walang due process, ibig sabihin illegal na pagsuspindi sa kanya dahil ayaw lang ng governor na ito, mga kababayan, na magpauto o ayaw lang ni governor na sundin yung maitim na si Dark Choco, na maitim talagang budi. Ayaw lang niyang sundin na pinipigilan siya na wag ituloy nga itong maisog rally na ito sa April 14. Okay, anong date na ba dyan ngayon sa atin? 12 na dyan, di ba? So 2 days from now. Pero tuloy pa rin yung rally na yan. So ngayon mga kababayan, basahin ko muna. Okay? Ang sabi dito, from the Office of the President, okay, di ba nakita niyo naman to, itong letter na to, di ba? Okay, basahin na lang natin. Office of the President, Office from Kuting. Okay? Board member Orly Abit. Okay? Ito ay administrative case ha. District 2 of Davao del Norte complainant versus Governor Edwin Hubahib. Okay? Province of Davao del Norte. Ngayon mga kababayan, ang order ni Liza Tanas at ni Kuting Jr., tandaan ninyo, si Marcos Jr. ay isa lamang tau-tauhan ni Lisa. Isa lamang aso si Marcos Jr. Si Marcos Jr. ay bangag, hindi kayang mag-isip. Si Marcos Jr. ay isang tamad, isang bangag, pulboronic at jutang Ginemes. Alright? So sabi dito order, before this office are the 24th of November 2022 affidavit complaint filed by board member Orly Amit against Governor Edwin Hubahib for grave abuse of authority and oppression. And the October 9, 2023 verified answer of the letter. Okay? Ngayon mga palangga, after a preliminary evaluation and consideration of the parties' allegations and evidence, this office finds strong evidence of guilt against Governor Hubahib. Likewise, given the gravity of the offense charged, there is a great probability that his constituents in office could influence the witnesses or pose
a threat to the safety and integrity of the records and other evidence. Okay? Wherefore, premises considered and pursuant to Section 63 Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code 1991, and Section 1, Rule 6 of Administrative Order Number 23, 1992, of this office as amended, Governor Hubahib is hereby placed under preventive suspension for 60 days effective immediately upon receipt of this order. So imagine yung mga palangga. Pinaliwanag ni Governor Hubahib yung reklamo, yung administrative complaint na sinasabi ng Malacanang. Yun daw po yung administrative na nireklamo nitong kaniyang board member dahil sa ang kaniyang sasakyan na in-issue ng Office of the Governor ng Kapitolyo, okay, na pick up ay bagong issue during that time ay sinasabi nitong si board member na hindi naman ginagamit. Okay? Yung issued car na officially issued car na gagamitin niya sa kanyang trabaho as board member, tama ba? Yeah, board member ay nakatenga lang daw sa bahay. Kaya naman, dalawang issued cars, okay, ang hawak nitong si si board member na ito. Isang luma na pick up at isang bago. So ang ginagawa nitong itong board member na to, iniiwan niya yung bagong sasakyan sa bahay niya at parang sinasabi pa niya hindi naman daw ginagamit, so nakatenga lang. So ang ginagamit niya yung luma. You know what? Habang naririnig ko, ang iniisip ko noon, baka hindi niya ginagamit kasi pinapagamit niya sa pamilya niya. 'Di ba? Kasi dalawang issued cars niya 'di ba? So, yun ang aking sa tingin, pero wag na tayo lumayo. Balik tayo dito sa issue sa kotse na 'to. So, dahil kulang, okay, sa motor vehicles o sa mga sasakyan, ang Department of Engineering nitong Kapitolyo na nasasakupan dito nga sa Davao del Norte ay ni-recall, okay, ni-recall ng governor na ibig sabihin, since hindi mo naman ginagamit, ibalik mo na yan. Okay? Ibalik mo na yan at ipagamit natin sa ibang departamento, which is yun nga yung engineering department. You know what, mga palangga? Okay? Napakababaw. Kasi ang explanation dyan ni governor na after a month, okay, dahil nagreklamo nga ito itong board member na ito, after 1 month of that, administrative issue nila, ay isinuli din, ibinigay na rin sa kanya, dahil nag-usap sila, okay na raw sila, wala naman silang pinag-awayan na. I mean, normal lang na may mga eksenang, may mga administrative issue, then ibinalik na uli yung bagong sasakyan sa kanya. And also, pero yung luma ay hindi na pinagamit sa kanya, binigay na nga doon sa engineering department. So mga kababayan, bakit, question, kung talagang linawagin natin ang ating mga kaisipan, bakit kailangan ng dalawang issued cars, okay, ng kotse, ng dalawang pick-up, nitong isang, imagine mo, pa lang to, board member pa, bakit kailangan ng dalawang kotse, by the way? Kaya niya bang i-drive yan ng sabay? Ano siya? You know what I mean? So, again, na-settled na nila. But all of a sudden, dahil hindi nga pumapayag itong si governor sa gusto ni Lagdameo na wag ituloy ang Maisog Rally, ito ang nangyari ngayon. Siya ay, what? Inopress. Pero ang palabas nila dito sa kanilang letter from the Office of the President, Office of the Kuting, mga palangga, si governor pa ngayon ang nagkaroon nag-abuse ng kanyang authority at oppression. Sino ngayon ang nag-abuse dito? Ano ang ginawa ni Lagdameo, ang Office of the President, dahil SAP siya di ba? Secretary, assistant yan si Kuting, si Lagdameo, so under siya sa Office of the President. Ibig sabihin, excessive use of power ang ginawa ng mga jutang genemies na ito. Sila ang tunay na nangharas, sila ang tunay na gumamit ng what? Ng almost dahas. Dahil nagpadala ng halos 200
na kapulisan doon sa Davao del Norte para alisin sa pwesto ng sapilitan gamit itong kadyutahang suspension galing sa office ni Liza Tanas. Tinanggal ngayon o gusto nilang inalis nga si governor at pinilit nilang pasumpain yung vice governor na si Uy. Okay, na Uy ang pangalan para nga naman maipwesto nila dahil yun ang kakampi nila Liza Tanas. So eto ang what? Sila ang oppressive. Sila ang corrupt, mga corrupt dahil corrupt ito eh. Corrupt practice ito. Natatanggalin mo ang isang tao dahil ayaw pumayag sa inyo. Dahil ayaw nyong maituloy itong maisugrali. And also, itong si Governor, mga kababayan, tagong governor, ay siya rin ay isang advocate siya at isa siya dun sa nagtestigo sa Senate hearing na kung saan sinasabi ni Governor na ang mga kasabwat ni Liza, yung mga taga-DSWD ay ginagamit yung mga pondo ng AIX, yung mga para sa mga estudyante, mga palangga, okay? Para sa mga estudyante, yung mga, ito sinulat ko dito, yung mga pera ng mga bata. Okay? Yung mga pera ng mga estudyante na supposedly 10,000, yung kanilang aid from the DSWD, from the government. Ang ginawa nito mga kasabwat nila Liza Tanas, kasabwat sa DSWD, based doon sa napanood ko, ang binibigay sa estudyante ay 9K lang. 1K. So yung 9K, kinukuha nitong mga kasabwat sa DSWD at itong mga uy. Okay? Diyan sa Davao del Norte. And also yung ayuda. Mga ayuda nga. So yung 5K doon sa na supposedly i-distribute dahil ikaw ay biktima ng kalamidad, 'di ba? 5,000. Ang ginagawa ng mga hinayupak na 'to, ang binibigay nila kunyari 5K sa harap ng tao, tapos binabawig nila yung 4K, 1K na lang ang inaabot dito sa mga kawawang mga benepisyaryo ng kalamidad at itong mga estudyanteng ito. At ito daw, ayon din kay Mr. Dating Congressman Alvarez, ito ang nasa likod dito ay ang kasabwat nila sa DSWD. Sino ba nasa DSWD? Di ba? Andyan yung Undersecretary Romualdez, si Monina Romualdez na pinsan ni Kuting. Si nepotism, lahat ng magkakasabwat dito, lahat ng mga magkakamag-anak, uubusin nila ang pera ng bayan. Okay, balik ako dito. So ngayon, ito ang sinasabi dito na puwersahang pinasumpa, illegal na pinasumpa, yung Vice Governor na si Uy, okay, ay illegal. At ito ay mga kasabwat ng DSWD, kasabwat ng Office of the President, na sila ang nakikinabang dito sa ayuda nito or ayuda scam. So kaya sila galit na galit kay Governor. Ngayon tinanggal nila, inabuso nila ang power mga palangga without due process. Harassment ito. Harassment, discrimination dahil hindi nila kaalyado at ayaw pumayag itong si Governor na wag i-cancel itong maisugrali na ito. Mga kababayan, malinaw na sila ang, alam nyo na bangag itong buwaka ng GNMS na gobyernong ito dahil hindi nila, mga palangga, dinaan sa tamang proseso. Hindi na to kailangan dumating pa sa Office of the President yung usapin sa LGU. Pero dahil abusive of power, mga kababayan, hindi na nga sila nag-gather ng mga ebidensya para patunayan kung itong board member ba ito ay nagsasabi ng totoo, di ba? Walang proper investigation. So, ura-urada lang, may nag-report lang, nagdesisyon sila ng gano'n na lang kasi gusto nilang alisin itong sitting governor. So, sino ang nag-o-oppress? Sino ang sino ang may kasong grave abuse of authority? Kundi itong jutang GNMS na gobyerno ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas dahil hindi nila sinusunod ang legal na pamamaraan at yung tamang proseso ng ating hustisya. At ito po ay pagyurak din sa karapatang pangtao ng governor dahil hindi siya idinaan sa tamang proseso
At ito ang tawag dito ay politically motivated o political repression ng mga hinayupak na ito. Oppression, repression, lahat na ng kadyutahan na ginagawa ng gobyerno ni Bangag na hindi dinadaan sa tamang proseso ang kanilang mga corruption practice, pag-aabuso nga, walang legal na pamamaraan ay isang hindi dapat ninyo pinapayagan. Bakit? Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr., Lisa Tanas. Kung meron mang grave of abuse of power dito, mga kababayan, walang iba kundi sila. Ang pagkikidnap lang ni Lisa ng mga bata. Ano yan? Waka ng genimisyon. Ang pagkidnap ni Lisa Araneta Marcos sa 2 bata sa Turkey, ang pag-extract in anong tawag dyan? Ayaw niyong hulihin? Kongreso, Senado, ayaw niyong imbestigahan. Ha? Mga hayop kayo. Pero itong governor, dahil ayaw lang pumayag sa gusto nyo at nilagdameo na wag ituloy ang pagsasalita, pag-speak up. At based dun sa conference na sinabi ni Congressman Alvarez na kung ayaw pumayag ni governor, gagawa nila ng paraan para tanggalin si governor na ito. Elected siya ng Davao del Norte, pero tinanggal nila ng illegal. Sino ka na ikaw lamang ay isang ordinaryong nurse, teacher, tenderas, call center agent o doktor? Kaya kang ipakidnap ni Lisa kung gusto niya. Kaya kayong ipagurgur ng mga mga jutang ginimis na ito. Kaya ako galit na galit sa mga bangag na ito. Bangag, sabi nga ni Pangulong Duterte, umakyat kayo dyan lahat na mga bangag kayo, yung mga kaibigan ni Kuting. See, mga kababayan, bakit tinanggal si governor? Kasi, number 1, ayaw sumunod ni governor sa kanila na wag na pinigilan siyang makiisa sa rally. Another number 1, dahil nagsalita ito si governor na ang mga kampo ni Marcos Jr. at ni Liza Ahas, lahat ng mga jutang genimes, mga hinayupak, mga jutang genimes, mga palangga, ay kasabwat sa scam o pagnanakaw sa AIX, pagnanakaw sa mga ayuda na para sana mapunta sa mga kabataan, pero kinakat nila from 5,000 dapat, bigay lang 1,000, 4,000 ilalagay sa bulsa ng mga jutang genimis na ito. Kaya dapat nyo nang magsalita. Imagine nyo, tapos yun nga, ayaw sumunod, tatakutin ni Lagdameo. At what? Based ito sa press conference. And also, mga kababayan, sino ba ito mga putang inan ito, mga adictos benedictos na ito? Ha? Sino ba kayo sa tingin ninyo? Dahil kayo dyan ay naupo sa illegal na pag-upo ni Marcos Jr. dahil nakipagsabuatan si Liza Ahas sa Smartmatic. Ayan, ulit-ulitin natin na signed affidavit ni Glenn Chong na si Marcos Jr. ay hindi nakakuha ng boto ng 31 million dahil si Liza ang nagmaniobra at nakipagsabuatan sa Smartmatic. Sino yung mga jutang genius na yan, ng mga bangag na namumuno sa inyo? Mga bangag. You have to get up and speak up. Tapusin nyo na itong mga to. Dahil lalo kayong gigipitin. Again, governor na ito, meron siyang power, meron siyang koneksyon. Pero pinadalhan ng parang isang buong sandatahang lakas. 200 police. Baka mahigit pa. Para siya ay persahang tanggalin sa kanyang elected position. Dahil lang ayaw niyang sumunod sa bangag na si Lagdameo na wag ituloy itong maisugrali na ito. At isa rin si governor, okay, na advocate. At siya rin ang umaalma na hindi siya pumapayag sa jutang genimes o persahang initiative. Yung People's Initiative na yan, okay, na ayaw niya ituloy yan hindi ayaw niya ito, nag-uupo siya. Kasi nga, ito'y nakita niya na pinopondohan ni Martin